Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Napakagandang balita nito. Kahapon lamang ay pinirmahan ang 8 kasunduan. Ito'y 8 kontrata ng 8 investors ng explorations ng oils at hindi lang yan hydrogen dito sa Pilipinas. At iiyak dito ang China. Bakit? Dahil nasa bandang Palawan ang isa niyan na i-explore na oil reserve sa ating bansa. Kaya napakaganda nito kapag naging matagumpay ito ay hindi lang magkaroon ng napakaraming trabaho ang mga Pilipino sa mga lugar na nariyan ng exploration, kundi hindi na tayo kukuha ng import na langis dahil napakaraming nag-invest. Nasa 8 kumpanya ito kasi 8 kasunduan ang pinirmahan na, sigurado na ito. Kaya tinatayang merong 207 million, nasa 12 billion pesos investment. At 7 taon daw yan na oil exploration. At diyan natin makukuha yung investment na yan na ang pinakapangunahing makakuha ng magandang epekto diyan ay ang mga tao, ang mga locals kung saan nariyan ang lugar kung saan diyan miminahin yung mga reserbang oil. Katulad ng Palawan, napakaraming na trabaho diyan kapag natuloy itong oil exploration na ito. Kaya sa karagdagang balita ay atin na panuorin ang video courtesy ng GMA 24. 8 kasunduan ang papasukin ng Pilipinas sa ibang bansa kaugnay sa paghahanap ng langis sa ating mga teritoryo kabilang ang Palawan na nasa bandang West Philippine Sea. Ayon sa Energy Department, hindi nila nakikitang magiging problema ito sa China. Nakatutok si Ivan Mayrina. Isa lang ang paliwanag sa tuwing tumataas ang presyo ng mga produktong petrolyo. Tumaas kasi ang presyo sa world market. Bilang isang net importer ng langis, nakaasa lang sa import ang Pilipinas, kaya lumang apektado ng paggalaw ng presyo. Bagay na gusto raw wakasan ng Pangulo. Kapag tumaas ang presyo ng langis, tataas ang pamasahe, ang presyo ng mga bilihin at halaga ng kuryente. Ginagawa po namin ang lahat upang matigil ito. And that is why today's presentation of 8 service contracts is a deliberate step towards securing our energy future. Ang tinutukoy ng mga service contract ng Pangulo, 8 kasunduan para sa oil and gas exploration projects o paghahanap ng posibleng mapagkukunan ng mga ito sa ating bansa. Kabilang sa mga exploration partners, mga investor mula sa Australia, UK, Singapore, Israel at Amerika. Matatagpuan ang mga proyekto sa Sulu Sea, Cagayan, Northwest Palawan, East Palawan at Central Luzon. Sa kabuuan, posibleng umabot sa $200 million o 12 billion pesos ang papasok na investment sa bansa. Ayan, so napakagandang balita yan. 12 billion pesos ang investment. Of course, ang magikinabang talaga dyan ay ang mga mamamayan sa mga lugar kung saan nariyan ang exploration. Katulad ng sa Sulu, sa Palawan, sa Palawan, duda ako dyan, magwawala ang China eh. Pero malapit lang naman talaga yan sa Palawan at hindi yan umabot doon sa mga pinag-awayan ng mga isla. Kaya kung papasok pang China diyan sa Palawan, giyera na. Ano pa ba mga kababayan, di ba? Hindi naman yan yung economic zone natin, Palawan talaga yan. Kaya kapag ginugulo nila, katulad nung sa Recto Banks, na sana mayroong nagmimina diyan noon, ay hinaharas ng China kaya hindi nakapagpatayo ng oil rigs sa Recto Bank. Ngayon, ay sa Palawan lang naman ito. At kapag ginugulo ng China, lalo na ang mga investors ay galing sa ibang bansa, di ba, nabanggit kanina, merong Israel, merong Australia, Canada, Amerika, at kapag ginugulo yan, gira na talaga. Dahil atin yan eh. Talagang hindi yan yung economic zone lang, kundi talagang yan yung kalupaan ng Palawan, karagatan, mga kababayan. Okay, kaya sa panahon lang ni PBBM, nangyayari na merong ganito. 8 kasunduan eh, ibig sabihin 8 kumpanya ang nag-invest dyan sa exploration. Kaya nga, totoo talaga na napakaraming reserve oils dyan sa ating karagatan, underneath sa seabeds. Kasi bakit alam ng taga-Australia, taga-Canada, taga-Israel na meron tayong mga langis na mamimina at hydrogen doon sa Northern Luzon. Kaya, well, ito na nga yung inaano ng China, di ba?
pilit ng China ay naaagawin ang Zambales at Palawan kasama ng mga maliliit na isla diyan sa WPS. Dahil nga dito sa sinasabing ito na trilyones dolyares, trilyones din na bariles ang laman ng ating oil reserve dyan sa karagatan sa Zambales at Palawan. Alright, balik tayo sa balita courtesy ng GMA 24 oras. Sa loob ng 7 taong exploration period, pangunahing makikinabang daw dyan ang mga komunidad kung saan naroon ang oil exploration project. Ang host communities po, meron po mga sharing yan. Tsaka po, lahat naman ng mga service contractors natin have obligations. They have to also get people from the host communities, no? Employment nila, ang mga livelihood nila, tinutulungan. Bukod sa langis, malaki rin daw ang potensyal ng hydrogen na maaaring maging mahalagang elemento ng kabuuang pinagkukunan ng bansa ng enerhiya. In Central Luzon, we are charting new ground. We are venturing into the exploration of hydrogen, a clean zero-carbon source of energy that holds immense promise for our country and for the world. Even more remarkable, these are the very first service contracts for the exploration of native hydrogen gas in our history. Alright, baka nga itong si PBBM nga ang sinasabi sa hula, no? Na susi, isang tao na susi, isang presidente na susi ng pag-unlad ng Pilipinas at pagsikat ng Pilipinas. Dahil sa panahon lang ni PBBM na mayroong mag-invest na napakarami na ganito, di ba? 8 pinirmahan na kasunduan, kada kasunduan isang exploration yan. So pwedeng merong 8 kumpanya at ang investment napakalaki dahil 12 billion pesos. Daming trabaho dyan. Or sa dollars ay nasa $207 million. $207 million worth of investment, 8 kasunduan, 8 exploration ng ating mga reserbang oil sa ilalim ng ating karagatan. Dadagdagan pa yan pag pangbagong isa, kuha sila niyan. hydrogen. Kaya kung ito'y sigurado naman ako na talagang successful ito kasi ito'y na-explore na noon eh. At kaya nga ang gagawin ngayon ay miminahin na siya, hindi na exploration. Pero sinasabi lang na exploration kasi hindi pa talaga na natukoy kung saan tutusukin yan ng barina, di ba? So survey pa yan eh. Atin lang ipagdasal na magiging matagumpay ang 8 exploration na ito, 8 Pero meron na yan sana dyan. 8 iyan Burado ay yan. magtagumpay para hindi na tayo angkat ng langis sa ibang bansa at baka makapag-import pa tayo, di ba? Kung siswertehin, kasi nga sabi trilyones bariles, trilyones dolyares ang laman ng ating Seabed. underwater seabed, yung karagatan dyan sa may Zambales at Palawan. Yan nga yung tinatarget ng China sa ngayon at pilit na agawin. Kaya kung maging successful yan, ay baka matulad tayo sa Dubai, di ba? At yung mga locals dyan sa Palawan ay subsidized na lahat sila. Libre ng kuryente, tubig, pagkain, di ba? Katulad ng dito sa lugar namin, dahil sa mga mina ay subsidize yung mga lugar na naroon malapit sa mina, mga paaralan, libre na, iba pang mga dinodonate na mga building. Kaya sa panahon ni PBBM, only in the time of PBBM na nagkaganito na marami ang mag-explore ng ating mga reserbang langis. Hindi sila takot na mag-invest kay PBBM dahil alam nila maraming gold si PBBM. Yun lang yun. Ipagdasal natin na magiging matagumpay ito at kapag nangharas si China diyan sa Palawan, sana ay aksyon na ang Amerika at Pilipinas, i-invoke na yung defense treaty para giyera na, di ba mga kababayan? Kasi bakit naharang pa ang China kung diyan sa Palawan yan? Ang layo-layo pa ng yung inaagaw nila na Scarborough Shoal. Malayo pa. Malayo, kaya bakit papasok pa sila mismo sa may Palawan? Kaya kung ganun, ay paputukan na, di ba? Anong silbi ang mga Brahmos diyan? Kasi yan, atin talaga yan.
Papalipad din ng missile. Kapag mangharas pa din ng China, sabi nga nila, walang problema sa China, paano kung biglang lilitaw dyan yung warships ng China? Kaya dapat babantayan talaga yan para yung mga investors ay hindi matatakot, hindi manghina yung loob. Hindi natin alam yung utak ng China, ayaw nila na yayaman ng Pilipinas eh. Kasi kapag yayaman tayo, ay gaganda rin ang ating armed forces. Sigurado. At makabili na tayo ng mga modernong gamit. Kaya delikado sila, di ba? Kasi long-term plan yung plano ng China eh. Hindi lang yan basta ano-ano dyan, pangharas, kundi long-term plan yan na pangharas. Kasi gusto nga nila agawin na ang Palawan, Zambales at sa susunod na henerasyon baka buong Pilipinas na. Okay, tapusin na natin ang magandang balita ito courtesy ng GMA 24 oras. Meron tayong native hydrogen, meron tayong indigenous gas, baka meron din tayong oil. So ibig sabihin yan, hindi na tayo dependent sa ibang country for our fuel, for our energy resources. Siniguro naman ng Energy Department na wala silang nakikita magiging problema sa China sa mga exploration agreement. Mahigpit ang koordinasyon ng lahat ng exploration projects sa Defense Department, lalo pat may mga lokasyong nasa Palawan at nakaharap sa West Philippine Sea. Matatanda ang naantala na noon ng oil exploration activities sa Recto Bank sa Palawan dahil sa harassment mula sa China. Ayan, so, ayan, bantayan nga natin ng China dahil hindi natin alam yung iniisip nila eh. Baka sabihin nila na sa kanila nga yung Palawan kasi iniikutan na nila yan noon. At baka matuklasan natin yung source ng reserve oil dyan at baka maunahan sila, di ba? Hindi natin na lang iniisip ng China. Kaya dapat bantayan na yan, bakuran na yan. I-explore na yung mga oil sa atin. Para hindi tatakbo ang mga Oh, investors. pumirma ng ano eh. Anong masasabi Canada, niyo dito, mga USA, kababayan, mga Australia, kababayan, sa Singapore, napakagandang balitang ito? First time in the UK, history of the Philippines 8 exploration na ganito. napakaraming Walo. pumirma ng kasunduan para sa oil exploration. Sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Sa aking event